Hello guys! Welcome na naman dito sa panibagong video natin. At sinubukan ko na naman na umutang dito sa isang loan app ng Okpeso Safe Online Loan App nga daw. At sa Google Play Store, meron itong 4.5 star, 98,000 reviews at 1 million mahigit nga daw yung downloads. At ayon dito sa kanilang app, 20,000 daw yung pwede nating mahiram at kailangan nyo lang sagutan itong mga personal information para makautang dito. Multiple sources na kung saan tayo magbayad and napakabilis nga daw yung pag-process nga nila ng ating loan application. Kaya busisihin na naman natin at i-check natin kung okay nga ba ito utangan. Ayon dito nga ang pambungad nila, Foster, isang ID lang yung requirements. Pwedeng umutang nga dito. Safe for encrypted personal information daw. More like a friend, a powerful team. Always ready to serve you in time of need. Ayan. And eto na nga. 10,000 daw yung pwede kong mahiram mga beshies from 20,000 pesos. Yung sabi nila doon sa kanilang app nga, naging 10,000 pesos daw. Click lang natin yung register para nga makautang dito at makikita nyo dyan sa baba na isang ID lang yung requirements at yung mobile number natin pwede nga kayong makahiram. Meron nga itong privacy policy, kailangan yung basahin ito, medyo mahaba, pero at least diba, kung nabasa nyo, at least may idea kayo at marami kasi itong gustong i-access sa ating cellphone. At para nga makautang kayo dito, kailangan yung ilagay ang inyong mobile number at may matatanggap tayo na one-time password. At ito na nga, we need the following permission to start your loan application. Marami silang gustong i-access sa ating cellphone, like nga daw po yung location, to confirm the loanable amount according to location, yung SMS, allow SMS, and camera, contact list, app list, yung phone state, at yung calendar. And allow Okpeso to take pictures and record videos to access this device approximate location, to access your calendar. Click nyo lang yung allow or don't allow to send you notifications, allow or don't allow, and to make and manage phone calls, to send and view SMS messages. Napakarami yung gusto nilang i-access mga bi. Okay, at select your loan nga daw. Mamili ka kung magkano yung gusto mong utangin, hanggang 20,000 nga. At kapag first time nyo na umutang, 7 days lang po yung loan terms or yung pwede. Bayaran natin within 7 days. At kapag umuutang tayo dito or habang umuutang daw kayo or nagre-reloan kayo dito, pwede daw or pwedeng ma-access yung loan terms na 14 days, 91 days at yung mas mahabang loan terms pa. Ito na nga yung bangko or yung e-wallets kung saan nyo gustong matanggap. At as usual, GCash na naman mga be. Yung lagi kong ginagamit kapag sumusubok ako na umutang sa mga ganitong loan app para sa ating reviews. Kailangan yung sagutan itong basic information like welcome, ayan, yung current address, yung detailed address, yung religion, marital status, housing status, at kung magkano nga ba or kailan kayo sumasahod at magkano nga ba yung sahod nyo, highest educational attainment, kailangan nyo ding masagot yan. Medyo marami actually itong kailangan nating sagutan, lalo nga kapag subukan or first time mo na mag-apply dito. Yung yung status or marital status nga, married or single. Next, agad-agad ay itong emergency contact na kung saan kailangan mong maglagay nga ng contact number ng mga kakilala mo na magiging personal references mo. At meron din part na kailangan yung mag-upload ng isang valid ID kasi nga po yung isang valid ID, yun po yung requirements para makautang. At eto na nga daw yung mga ID na tinatanggap. Yung UMID, driver's license, SS, passport, postal ID, PRC or professional ID card, yung national ID and more. Okay? So, ilalagay nyo lang dyan yung ID number. At ito, make sure the photo you take is consistent with the type of identification. UMID kasi yung pinili ko, kaya makikita nyo naman dyan. And take photo. Kailangan nyo lang mag-picture dyan mga be. And please wait, your information is in progress. Antayin lang natin at makita nyo, nagbibilang dyan per seconds, 3 seconds. Eto na nga,
2,000 lang pala yung pwede kong mahiram payable within 7 days or long terms ay 7 days yung in-offer nila. Hindi pa daw ako pwede umutang hanggang 20,000 pesos. Kapag first time pala natin na umutang, hanggang 2,000 lang yung ino-offer nitong Ok Peso at ito yung kung saan natin matanggap yung loan proceeds, halimbawa na aprubahan. Pwede sa e-wallet, sa GCash, sa Paymaya, yan, via bank, pwede rin Mlulier, RD Pawn Shop. At makikita nyo din dyan yung mga fees. Next nga dito, ay makikita nyo daw kung magkano yung mga interest, yung service fee at channel fee. So, doon sa 2,000 pesos, merong daw interest na nagre-range ng 144 to 224. Service fee ranging from 216 to 336 pesos at channel fee na 50 pesos. Total fee daw ay umaabot ng 410 to 610 pesos. Kaya doon sa 2,000 pesos, ang possible na matanggap nyo ay 1,000 or matanggap ko ay 1,390 to 1,590 pesos. Ito nga po, kapag first time nyo namang hiram, kailangan yung i-bind nga dito yung GCash account. So, ito, ibabind ko siya. I-click lang natin yung may nakalagay na bind account. And then, your GCash number, ilagay nyo lang dyan. At meron naman tayong matatanggap na one-time password na sinend nila. At ito na nga, yung interest na naman, pinakita ulit yung 144 or ranging from 144 to 224. Medyo malaki mga beshi itong interest, yung service fee, at yung channel fee. Kaya isang pautangan na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo. At sana kung meron tayong ibang opsyon na pwedeng mautangan, doon na lang po tayo umutang. Huwag na dito kasi talaga kapag sinasabi nating OLAS or loan shark ay napakataas po yung mga interest, yung mga processing fees. At kapag nag-post due yung account natin ay asahan mo na makakatanggap ka ng iba't ibang text messages galing sa ahente or sa collector nung mga loan app na magsasabi sa inyo or meron silang i-message na tiyak hindi mo magugustuhan. Yung mga iba pa nga ng haras, hindi ko naman sinasabi na itong si Ok Peso, pero kasi halos lahat yung mga OLA or loan shark ay pare-pareho yung way or yung paraan nila sa pangongolekta nga ng mga account na nag-post due. Okay, at nag-check nga tayo sa Google Play Store sa iba't ibang mga reviews at marami din talaga yung napakababa or negative yung reviews nila sa loan app na ito. Like, itong isa nga, don't use it. My experience was this. First, it was easy but the interest and service was so high. It was just too much. I would only get even less than half of what I borrowed. Second, the repayment terms never changes. From 7 days, use it for a quiet time a while, pero paulit-ulit daw na 7 days pa rin yung in-offer sa kanya na loan terms. Medyo tumataas naman daw yung loan amount, pero yung payment terms talaga ay 7 days lang. At sabi nga pa nitong isa, definitely not a recommendable app. This is a scam. When it comes to interest rate, not a happy borrower. The interest and period to pay is not justifiable. First loan approved was 2,000. And so on. So, hindi rin maganda talaga yung experience nitong isang umutang. At napakarami actually itong puro negative. 1 star lang yung binigay nila sa loan app na ito. Like nga itong isa, I do not recommend this lending app. It is sort of a scam. And the staff is also very rude. They harass and threaten me so much that I was only 1 day late in paying. And sabi ng isa, at first, I would say yes, it's very easy to be approved in this app. But after I paid and so on. Kaya isang pautangan na naman, or itong si Ok Peso, hindi ko nire-recommend sa inyo, pero option nyo pa rin yan kung gusto nyo subukan umutang. At ayan, sana may nakuha kayo na idea sa video na ito. Thank you guys, and ayan, thank you for watching, and see you sa ating next video.